tapos na ho yung pre-trial conference. So what is Tama ho a yan. PTO? Yung tanong ko eh. Okay. Ano ba ang PTO? Opo. Ano ho ba Sige, ang... let me clarify. I thought the question ho, Okay. if it was Ano ho issued. ba So, yung ano yung PTO? Yes, sir. So, ang pre-trial order ho, dyan ho, ilalaman ho niyan lahat ho ng napag-usapan during the pre-trial conference. So, malilista na ho dyan lahat, for example, yung mga issues na pwedeng paglitisin during the trial itself. Second, malilista ho dyan lahat ng mga witnesses, no, na pwede hong tawagin ng magkabilang panig during the trial itself. Again, subject to yan to certain exemptions, no? But as a rule, dapat kung wala ho sa pre-trial order, hindi na ho pwedeng ipresenta ang witness, no, during trial. Kailangan ho, by way of exemption lang ho yan, na ipaliwanag bakit papayagan ng korte na ipresenta itong witness na to during trial kahit hindi siya nailista sa pre-trial order ho. Makikita din ho natin dyan yung mga final list of hearing dates na binigay ho sa magkabilang panig. Sa ngayon ho, ang hiningi ho ng prosecution at least 62 days to present their evidence. Sa depensa naman ho, ang hiningi ho ay 30 days. So dyan ho natin makikita kung ilan ho ang final days na ibibigay. Pati na din ho yung tinatawag ho na stipulated facts. Meaning, ito ho yung mga facts na nag-agree na ho ang parties na inaamin ho yan ng both sides at hindi na ho kailangang patunayan by presenting evidence during trial. Opo, kumbaga ito yung guidelines, parang gano'n, attorney. Tama po yun, tama ho yun. Okay, so yung binabanggit nyo, doon sa pre-trial order na iyan, bagamat naandyan na po itemize po, mga napagkasunduan, etc., during the trial, ano po ang magiging daan para lumabas kayo doon? Para mayroong bago na issue, material and relevant issues na maaring ma-raise during the trial? Well, technically, ang issue, yan na ho dapat yan. No? So kung may bagong legal issue na labas ho, no, dito sa sakop ng mga defined issues during the pre-trial, hindi na ho pwedeng mag-present ng evidence, no, with respect to that issue, for example, dahil magiging considered na ho yan as irrelevant, no. Pero pwede ho ang pagpasok ng ebidensya kahit wala ho siya dun sa nakalistang ebidensya, pero ang example ho ng justification dyan is if it could be shown ho during pre-trial that evidence was not reasonably known or available to the parties. So that has to be justified ho. Ayun. Pero pwede rin po ba, in case lang po, no, sa mga pangyayari na may nanonood sa trial and then meron siyang alam at material yung kanya pong kaalaman o maging hawak na ebidensya at siya'y lalantad at magpe-present ng kanya pong panig either for the defendant or for the prosecution, pwede bang iharap yon and then erase ng sinumang partido sa court for the court to decide whether iyan ba'y pwede pa natin pakinggan? Posible naman ho yan basta ma-establish ho dapat sa court, no, na it was not possible for either of the parties to have known during pre-trial that this person exists, that this person has that kind of information. So lalabas ho dyan talagang kumbaga newly discovered evidence po siya. So hindi masisisi yung party ho na yun na magpe-present sa kanya, bakit hindi yan dinisclose during pre-trial dahil hindi pa ho talaga niya alam. So kung relevant naman ho yan sasabihin niya, pwede pa rin ho yung pagbigyan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.